Alam mga sir, ayan dito ang sa godown yun para dito sa ADB 160 kasi nadisgrasya ito mga sir. At kailangan natin siyang ayusin dahil dinala sa atin to, hindi umaandar pero napaandar na natin to. Tapos tabi yung kanyang swing arm, mapapansin nyo. Ayan. Pansin nyo dito, ayan pantay. Pero pagdating dito, tabi na, disalay na. Disgrasya kasi itong mga sir. Inorderan ko na rin siya ng radiator kasi sila yung kanyang radiator. At napaandar na rin natin. Kaya natin ito paghihiwalin kasi nga yung ating swing arm ay i-check natin kung kailangan ba natin i-repair or bibili na lang bago. Kasi yun naman din ang sabi ng may-ari. Umandar na to. Baba pa lang ng kilometer nito mga sir. Kaso nasimplang na. Nalaglag yata sa bangin. Yata yung ano. Kaya ayusin na natin to. Pag-iwalay na natin to. Isa yan sa mga inuwian ko mga sir. Kasi request to kasi ng isa nating followers na kailangan kong ma-check ng personal. Pero dinala dito. Nantay lang ako. Pero ito ayos na natin to. Para makita natin. Kasi dinala to hindi umaandar. At napaandar na natin. Wala namang problema sa makina. Tahimik. Bukod lang doon sa switch, nadali kasi yung switch niya kaya hindi mapaandar ni sir. Parang na-stuck na rin yata ito ng medyo may katagalan din ng araw o linggo o buwan, ganyan. Kaya pag-iwalay na natin to. Matirungan to. Matirungan to. Napaandar na natin to. Kasi kung ano yung nakikita niyo mga sir, ganyan na po siya nung dinala. Kumbaga ang ginagawa pa lang natin dito, pinaandar natin. Kapag once na ang motor ninyo ayaw mag-start pero buo naman yung panel, pagka pinustart nyo siya, pakinggan nyo lagi yung manggagaling dito na relay sa ating U-box. Yan ang pakikinggan nyo kung nagkiklik-click ba yan habang pinupustart ninyo. Kapag once na nagkiklik-click yung relay, ibig sabihin ECU socket. Kapag once na hindi nagki-click-click, yung nakikita nyo may tail light pero walang click, check nyo yung side stand, isa rin yan, baka nangat-ngat ng daga. Pangalawa, i-check nyo to, itong switch na to. Ito yung trigger switch para mapaandar nyo yung motor ninyo. Kasi pipihit kayo ng preno at magpo-start kayo, saka lang siya aandar. Ito yung switch na yan. Same lang din ito sa ADB 150 mga sir. Wala silang pinagkaiba. 150, yan, parehas lang yan. Sa 160, sa 160 na ADB PCX, parehas lang yan. Ano sa'yo? Ganyan. Ito. Sa ilalim. Pag-iiwalay muna namin mga sir. Medyo matatagal lang kami magpaiwalay ng konti to. Dahil alam niyo naman si ADB, maraming clearings na kinakalas. Tutuloy kahit na basag-basag na yan, syempre kailangan pa rin natin siyang ingatan para hindi dumami yung ating gagasusin sa motor or iisipin ng customer. Kasi mabigat sa bulsa ito mga sir kapag once na nagpalit ka ng clearings, kakain ito ng pera. Kaya ang gusto lang ni sir yung matuwid lang yung gulong to chassis. Ito yun, ito yung tatanggalin natin. Ito, mapapansin nyo rito, bumulok to. Ito pantay pero ito hindi na pantay, kumbaga lumiis na to. Kaya yun yung tatrabahoin natin. Sige mga sir, cut ko muna para hindi humaba yung video. Papakita ko na lang yung swing arm. Basta pagka once magtatanggal kayo, tatanggalin nyo to. Kasi itong tunnel na to, ayan, kailangan nyo matanggal yan. Doon, saka dito. Siyempre yung mga ito, tatanggalin nyo rin to. Throttle body. Tapos radiator mamaya na yan. Dahil dito na lang tayo magtatanggal ng wire socket ng stator. Hindi tulad kasi ni 150. Stator lang tatanggalin mo, upuan, throttle body, mga preno, okay na. Si 160 mga sir, hindi mo siya magagawa ng ganun. Tatanggalin mo pa rin yung clearings dito para mo madukot yung socket
ng stator papuntahin dito. Kaya matrabaho ito. Kaya yan yung isa sa naayawan ng kasa. Lalo kung mag-isa lang yung mekaniko doon, talaga naman na hindi niya kakayanin. Pag si EDBP6, ayan, pagbaba makina, medyo ilag sila. Kasi yung mahirap kasing gawin naman talaga. Sa mga nagtatanong, address natin dito mga sa Agula Union, San Joaquin Norte, Agula Union. Katapat natin ay Premium Bikes. Ito, MacArthur Highway po yan. MacArthur Highway po yan. At nagpapalagay ako ng signage sa taas para kahit pa paano makita ng ating mga followers, kasi yung iba hindi daw napapansin o hindi daw mahanap. Ito na mga sir, natanggal na rin natin yung mga flarings nya. At ito, tinanggal natin yung flarings dito dahil tinanggal natin yung socket ng stator natin. Kasi yung stator ng 160 mga sir, kasama dapat yan pag pinaghiwalay mo, sasama. At ito, tinanggal natin yung tornilyo ng swing arm. At ito, kakatakin na lang natin. Gumamit tayo ng pangkalang. Napaka-importanting meron kayong ganyan mga sir. Sa Shopee, nasa 1.4, 1.5 lang yan mga sir. Laking tulong po yan kung kayo po'y gumagawa ng sarili yung motor. Ayan, pang jack, para hindi kayong mahirapan. O kayo mekaniko, ayan, bumili kayo niyan mga sir, effective po yan. Gawin mo lang. Ayan, pag-iwan na natin. Okay, tanggalin na natin. Sige. Ito, kahit mag-isa ka lang mga sir, kung meron kang ganon, laking tulong yan. Ayan. Ito, tanggalin natin. Okay, hindi na babagsak kasi kinalangan natin ng ganon. Ayan. Laking tulong yan. Kasi kung mag-isa ka lang mga sir, kung meron kang ganyan, kaya mong pag-iwalay ito. Pero kung wala kang ganyan, siyempre mahihirapan ka. Gawa kasi ng sasabit yung kapaludo kapag binaba mo siya at tutumba kasi iba yung design nung sa ilalim niya. Ito, pag-iwalay natin kasi ito lang naman yung totally i-repair natin kung sakaling ma-check natin. Dahil yung makina walang problema yan, kaya hindi natin papakailaman yan. Ang papakailaman lang natin dyan yung mismong support, engine support lang. Kasi lumis to, mapapansin nyo gumanon siya. At yun sa pantay, dapat pantay din yan. Ito, dapat pantay yan. Ito, nahirapan pa kami magtanggal. Gawa kasi ng bumaliko na to. Tsaka yung radiator, tatanggalin natin yan. Tanggalin natin yung swing arm. Tapos i-check din natin kung bumuloktot yung axle nya. Parang hindi naman siya bumaluktot. Yung ano lang talaga, support lang. So, ganda pwersa. Tigas. Okay. Ito lang. Ito, bumaluktot. Dapat ganyan ang katuwid niyan. Ito, bumaluktot. Kaya ito yung ipapapress natin. Tignan natin kung may babalik natin sa 0-0. Pero pagka hindi kinaya, harap tayo bago. Ayan, ito. Tanggalan natin yung radiator. Kabit na natin. Ayan, yung kanyang radiator mga sir. Kulang-kulang 7,000. Napakamahal. Depende yan sa depende yan sa store. Kaya nasa 6 plus lang yan Kaso nga lang, siyempre galing pa ng Maynila. Alam niyo naman, may kasama ng shipping. Original pa rin yung ating ginamit. Hindi tayo gumamit ng ibang kuwan pagdating sa pisa ng makina. Pero nakadepende yan sa inyo kung ano yung gusto nyo ipailagay.
Yan, todo balot pa. Makaandar kasi yung sasakyan ko dahil gawa kasi nung ando yung kambal ko sa loob ng sasakyan, papalamig. May mga karton pa sa gitna niyan mga sir. Eto mga sir, naunat na natin yung ayan, yung kanyang engine support. Gumamit ako ng butane. Ayan. Tapos malaking martilyo kasi hindi kaya kasi ng ng maliit lang na martilyo. Doon isang ganun mo lang. Talagang unti-unti siya. Pero kailangan natin painitan. So ito, i-testing natin kung sakto na ba yung pagkakatuwid. Yan kaya nag-iba na yung kulay kasi tinawag ko yung kanyang pisa kung mayroon tayong available na makuhanan. Kaya sabi order pa naman, matatagalan lang. Itatry mo namin kung saktong sakto na. At ito, bago na yung radiator. Yung kanyang magneto ni-repaint din natin kasi masyadong kalawang na. Kahit sabihin mo kunti lang yung kanyang kilometer, basta isang taon na may git yan. O kahit saglit lang, mga ilang buwan lang, kakalawangin na kagad yan. Kaya ito, ibabalik muna namin tapos itatry namin kung papantay na yan sa tapalodo sa likod. Ayan, ito mga sir, bali nakailang ulit tayo ng tanggal makina sa chassis dahil hinahabol natin yung alignment nya. Ayan, pantay na yung yung sa gulong nya mga sir, saka dito. Baga i-arrange ko ng konti, medyo yung sa tapalodo na lang konti dito. Yung dito sa ilalim ng tapalodo nya, ito na lang yung i-arrange natin. Dapat ganyan yan. Yan, pantay na. Nakailang base pa tayong kalas na chassis. Tumaki na kasi nga medyo ito yung problema natin. Tinuwid pa natin hanggang dito. Yan, kinuha pa rin natin yan kasi isa rin sa mga na bingkong din, na deform. Yan, babalik lang yung flarings natin. At anong oras na rin, baka bukas na lang din ito ituloy. Kaya bukas na lang yung part 2 nito mga sir. At least tuloy natin yung yung pinaka main issue nya. Eto na mga sir, bali nilagay na natin yung makina. At ang mapapansin nyo na yung gulong nya ngayon. Ayan. Straight na siya ngayon. Medyo nakailang ulit kami kalas makina sa chassis. Gawa kasi ng hinahabol namin yung baliko nitong support. Yan. Hinahabol namin yan para makuha namin yung sakto-saktong alignment ng chassis at sa gulong. At yun, bago na rin yung radiator, repaint magneto na rin yan. Tapos susunod natin gagawin ay ibabalik na natin yung flarings. Tapos yung bar end, saka meron siyang isang ganito na binili sir, ikakabit na lang. Ito lang yung kulang nito. Tapos modified signal light sa harap kasi nabali yung signal light nya. Kaya testing natin pa andali mga sir. Okay, yung isa sa nasira pero nare-repair to mga sir. Bibihira yan na At ang papansin nyo, mayroon siyang check engine
Pero mandali na lang din yan gawin mga sir. I-erase na lang natin yan dahil nai-on na nakatanggal ang isang sensor. Kaya obligado, matik siyang mag-appear na dyan. Ang kilometer nito, 14,000 pa lang yung kanyang kilometer mga sir. Okay, start natin. Yan. Papansin nyo, hindi na ako nag-preheat. Gawa kasi na nakalabas. Yung switch, isa rin ito sa mga nasira. Kung bakit ayaw mag-start yung motor. Yan, mandar na. Yan, mandar na. Okay, patay natin. Dahil wala pang kulang. Malagyan pa natin. Okay, pabalik muna natin lahat to. Tapos maya pakita ko na sa inyo mamaya. After natin mailagay ito. Kapag ito yung unit nyo, asahan nyo mga sir, medyo may presyo ang labor natin. Dahil sobrang hirap. Yan, ito na mga sir, naibalik na natin yung kanyang upuan. At ito, bago na rin itong kanyang cover. Yan. Tapos ang kulang na lang natin dito mga sir ay isang signal light. Kasi meron si sir na binigay sa atin na isang signal light na dapat ito yung ilalagay natin. Kaso nga lang hindi ko siya nilagay. Gawa kasi na kapag nakadim siya, kulay blue. At kapag yellow, dapat magbiblink. Kaso nga lang nangyayari, hindi siya magbiblink. Kumbaga shortage na. Kumbaga yung signal light na standard niya, hindi na rin siya magbiblink kapag nilagay ko siya. Kaya sabi ko wag na lang, kaysa naman masira yung ECU. Napakamahal pa naman yung ECU kaysa mga ganyan-ganyan. Magkano lang naman yan, makakabili ka kahit ilang beses pa yan kaysa naman sa ECU. Ito, inorderan ko na ng stock para sure na original pa rin yung ating signal light at hindi siya makaka-apekto sa ECU. Dahil alam nyo naman si ADB o lahat ng mga RFI na medyo sensitive na sila sa mga wiring. Yan, goods na to mga sir. Yung signal light na lang, isang side na lang yung kulang dito. Ayan, mauuwi niya na to. Kaso inorderan ko pa.